Kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Kasi nga, marami tayong tinapay. Iba't ibang klase. Kaya bawal magutom. Patok ito ngayong gawing flavor sa milk tea. Pero iilan lang ang nakakaalam na noon pa man ginagawa na itong minatamis. Kalahi ng melon at pipino. In English, winter melon. Sa Tagalog, kundol. Pero ang kundol dito sa Pampanga, ginagawang hopya. Ito ang hopyang Kapampangan o ang hopyang kundol. Hope ya like it! Ang recipe nito, pinana pa raw ng ating guardian of Kapampangan cooking na si Atching Lilian Borromeo sa kanyang lola. Noong panahon niya, marami kaming kundol sa bahay. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, minamatamis namin. Kailangan gumawa ka na ng kakaiba para magamit mo. Ang mga Chinese na dumating dito sa Pampanga, tinuruan ng mga Kapampangan kung anong gagawin na iba-ibang luto ng Chinese. Isa sa mga tinuro nila, yang hopyang yan. Ngayon, gagawa na tayo ng palaman ng hopya. Gagamitin natin ay ang kundol. Hiniwa muna ang kundol. Inaalisan ko lang ng buto ang kundol, saka natin siya babalatan. At saka ibinabad sa tubig na may apog o lime. Para pag linuto mo, hindi masyadong malambot, parang may matigas-tigas pag kinagat mo. Dry na siya, ilalagyan na natin ng sugar. Gagawa na tayo ng pabalat. Ngayon po, i-oven na natin siya for about 20 minutes hanggang 30 minutes po. At maaari na, luto na siya. Iba yung tamis niya, para healthier. Isa pa sa mga dinarayo sa Pampanga, ang bake shop na ito, nakilala sa kanilang made-to-order Spanish bread at cheese bread. Binabalik-balikan siya dahil na rin sa how we do it, how we make it. Masaya siguro yung mga bakers namin pag ginagawa nila. May pila kasi din waiting sila. As soon as they order, dun binibake. Gagamit po tayo ng mixer para po malusaw po yung asin at saka sugar. Nalagyan na po siya ng special ingredients na cheese. Tapos po, ipa-plancha na po natin. Kukumpara mo sa cheese bread sa mga ibang bakery, mas lasang-lasa yung cheese nito. So parang di tinipid yung sa ingredients. Babarilyan ko po. Lalagyan po natin siya ng palaman. Lasa ko yung butter, saka hindi masyadong matamis. Grocery lang daw sila noong 1985. Kasi ang lagi sinasabi ng mom ko is, magandang negosyo yung something na kailangan or magugustuhan ng mga tao everyday. When it comes to the staple things like breads, I think everybody would be able to afford and buy breads. Pero alam nyo bang ang Spanish bread, hindi naman daw talaga nanggaling sa mga Kastila. Sa tingin ko, magandang marketing title lang na binigay. Dahil soft Filipino bread base, nilagyan ng kulay, tas nilagyan ng keso o margarine, matamis yung dough. That is very Filipino. But wait a minute! Heto ang talagang masarap na kapares ng kapeng mainit, fresh from the oven. Ang Pinoy na pandesal. Pero saang panaderya ba unang natikman ang pandesal? Dito sa Pasig, kung saan alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Sa librong panaderya na isinulat ni Ami Uy at Jenny Orillos, isa ito sa pinakamatandang panaderya sa buong Pilipinas na gumagawa ng pandesal. 1919 nung itinayo ng pamilya Lozada. Saktong 1 siglo o 100 taon na ngayon. Nag-start po yung panaderya di Masalang sa pamamahala ng mag-asawa na Alejandro at Lucia Raimundo. Unang pangalan nito is Dos Hermanos. Si Dr. Cereza, sumusulat siya ng kanyang libro na No Limit Angere. So doon kinuha yung kanyang pen name na Panaderya di Masalang. Nagtatag sila ng gantong negosyo kasi nakita nila yung kalagayan ng mga
sinasakupan nila na parang kulang. Gusto nilang magsilbi pa, maging tulong sa mga kababayan nila. Ang brick oven na ito, ang original pa nilang pugon mula pa noong 1919. Ilang gyera at krisis na ang pinagdaanan, pero nananatiling matibay. Hanggang ngayon, yan pa rin yung gamit namin. Panahon pa ng hapon, talagang meron na yan talaga. Kasi yan naman talaga yung una talagang ginagamit. Ang espesyal sa kanilang pandesal, slow cooked sa pugon, kaya mas malambot. Aray na po. Bali, puputulin lang natin. ₱6 kada piraso. Okay naman, masarap naman po. Tama lang po, merinda, almusal, bagay dito. Sarap. Dito naman sa bayan ng Alitagtag sa Batangas, meron silang sariling bersyon ng pandesal. Ang pandeagua o bread of water. Perfect ipares sa kapeng barako ng mga Batanggenyo. Alae! Ang pandagwa, asukal lang, tubig, mantika at saka itlog. Mano-manong minamasa ang dough. Ninihiwaan sa gitna para pag siya lumaki, may purma. Malambot, masarap, tama lang tamis, perfect i-pair sa kape. Sikat din dito sa Batangas ang kanilang toasted mamon o Londres. Lalagyan natin ng vanilya, baking powder. Naglalagay sa llanera ng Londres. Toasted, tapos yung crunchy, pagka-crunchy niya masarap. Dahil sa Londres, mas tumamis ang buhay ni Conrado, lalo pat sa pamagitan ng tinapay na ito. Nakilala niya ang kanyang misis. Talaga nakatulong nga yung tinapay sa akin love life. Siguro, nasarapan sa akin yung tinapay. Pandesal, pandeagua, Spanish bread, cheese bread, Londres, hopyang kundol. Napakahaba ng listahan. Kaya tinapay kayo dyan. Huwag basta-basta ibato. Dahil lahat ng ito, hinulma ng labor of love. Sa inyong lugar, ano ang pinakasikat na tinapay? Pa-share at i-tweet sa amin gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.